Huwag mo akong sisihin. Lumalayo tayo sa isa't isa. Wala nang saysay ang magpatuloy. Oo, nagiging mas abala ka. Ex-asawa ni Pierre. Sobrang busy mo. Natutulog ka na nga sa opisina ngayon? Nagpupursige ako para palaguin ang kumpanya habang wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo lang ay patakbuhin ang sira-sirang tindahan na iyan at niloloko ang mga matatanda. Hindi mo ako pinapayagang makialam sa kumpanya. Kung hindi ko patakbuhin ang tindahan, wala na akong ibang gagawin. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila, nag-asawa raw ako ng manloloko. Oh, kaya ako ang nagpapahiya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala nang magsasabi niyan tungkol sa iyo muli. Kalimutan na natin ang nakaraan. Narito ang 1 milyon. Kunin mo at gamitin ito ng wasto. Tigilan mo na ang pagiging gahaman sa panloloko sa tindahan mo. Kung hindi, magiging talunan ka lang palagi. Sa kanyang paningin, wala akong iba, kundi isang talunan. Jessie Quinn, ang aking asawa, pumalit sa negosyo ng pamilya at lalong naging abala araw-araw. Mr. Young, nag-invest ako ng 100 million sa Quinn Corp. May iba pa ba? Magaling. Tada! Maligayang anibersaryo. Busi ako ngayong gabi. Hindi ako uuwi. Pinoprotektahan ko ang mga Quinn sa nakaraang 3 taon. Pero sila... Fiona, anong ginagawa mo? Pierre, ano ang punto ng pag-iingat ng alaalang plaka dito? Mr. Levin. Kung wala ako, hindi magiging ganito ang pamilya mo ngayon. Tsaka, dalhin mo ang kotse na ito. Kailangan ng lalaki ng kotse. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Paano ka mabubuhay? Sa panloloko mong maliit na tindahan. Hiwalay na tayo. Miss Quinn, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Jessie, congratulations. Sa wakas, malaya ka na. Hoy, hindi ba si Pierre Yang ang sikat na manloloko at palamunin sa Quilton? Mr. Yang, bakit hindi mo basahin ang sarili mong kapalaran? Siyempre, may magandang kinabukasan ako, pero bibigyan kita ng libreng pagbabasa. Masamang senyales. Sa loob ng 3 araw, makakakita ka ng dugo.
Sinusumpa mo ba ako? Kunin mo o iwan. Saluhin siya. Ano ang gusto mong gawin? Sino ba ang akala mo nanunumpa kay Mr. Howell? Matagal na kitang tinitiis. Kung hindi dahil sa pagsuporta sa iyo ni Miss Quinn, napalayas ka na sana at naiwan sa lansangan ngayon. Ano sa palagay mo ang ginagawa natin? Tigil. Pakawalan mo siya. Sige. Papakawalan ko siya ngayong pagkakataon para sa iyo. Kung makita pa kita ulit, hindi na ako magiging mabait. Pierre, bilisan mo at pasalamatan si Mr. Howell. Pasalamatan siya? Para saan? Para sa pakikiapid sa asawa ko? Ikaw, Tama iyan. Nililigawan ko si Jessie. Kung hindi ka dumating 3 taon na ang nakalipas. Si Jessie ay akin na. Pero simula ngayon, ang anumang nasa pagitan ninyong dalawa ay tapos na. Lumayo ka ng malayo hanggat kaya mo. Lumayo ka sa kanya. Nais ko kayong dalawa ng kaligayahan. Kita tayo, ex-asawa. Hoy. Tigil, bakit? tigil, tigil. Ayos. Kakahiwalay mo lang? Oh. Oy, Magpapakasal na tayo. papakasalan niya ang isang random na lalaki ng ganoon na lang? Miss, nagkakamali ka ba? Hindi. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang iyong mga dokumento. Seryoso ba kayong dalawang magpapakasal? Oy, bakit ka nag-aatubili? Lalaki ka ba talaga? Niloko ka niya kasama ang ibang lalaki. At okay lang sa'yo iyon? Jessie Quinn, tinuring mo akong basura, kaya itatapon kita na parang basura. Kaya, magpakasal tayo. Sino siya? Hindi mo ba siya kilala? Sabina Sinclair, ang tagapagmana ng Sinclair at ang CEO ng Sinclair Corp. Iyon ba si Sabina Sinclair? Bakit niya kinaladkad si Pierre sa loob? Sino ang nakakaalam? Ano? Nagpapakasal? Bilang isang Sinclair, ang dilag ng Quilton, at isa sa mga nangungunang ehekutibo ng lungsod, paano siya maaaring magpakasal sa lalaking iniwan ko? Maaaring na niloko ni Pierre siya dati. Kayo ay diborsyado, bakit mo pa siya pinapahalagahan? Totoo. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa akin. Kunin mo ito. Simula ngayong araw, ikaw, ang aking asawa, mas mabuting umasal ka ng maayos at tumigil sa pang-aakit sa ibang babae. Si. Siya ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Sinclair. Sertipiko ng kasal. Sino ang mag-aakala? Dadaan ako sa parehong diborsyo at kasal sa loob lamang ng kalahating oras. Tara na. Sila ay dapat naghihintay sa atin sa labas. Halika na. Gaya ng inaasahan, ang mga gwapong lalaki lamang ang nagiging palamunin. Miss, ang iyong dating asawa ay ngayon ang aking asawa. Kaya pakiusap, huwag mo nang guluhin ang aking asawa. Pierre, kaya pala pumayag ka sa diborsyo. Lumalabas, hinihintay ka pala niya. Di ba si Lance naghihintay din sa'yo? Hindi iyon pareho. Paano naman? Kaya mong sirain ang mga patakaran. Bakit hindi ko magagawa? Miss Sinclair,
Naloko ka ba niya? Scammer siya na nang i-scam ng mga matatanda para mabuhay. Alam ko. Alam mo, wala siyang kwenta na umaasa sa mga babae. Alam ko lahat ng mga iyon. Di ka panipaniwala. Dear, umuwi na tayo. Magluluto ako para sa iyo. Umalis. Oh. Siya nga pala. Ikaw ang magmaneho. Pwede mong gamitin ang kotse ko kahit kailan mo gusto. Sabi na, magsisisi ka sa desisyon mo. Balang araw. Miss Sinclair, hindi ko alam kung ano ang motibo mo. Pero ako'y sumabay lang sa plano hanggang sa huli. Alam mo na nag-aarte lang ako? Kahit sino makikita na acting lang iyon. Anyway, salamat. Sandali lang. Saan ka pupunta? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Siyempre meron. Asawa kita. At ang ganda-ganda mo. Kung may manloloko na babae na sumubok mang-akit sa iyo, ako ang talo. Kailangan kong bumalik at kunin ang para sa akin. Bumalik? Oo, sa bahay ng ex-wife mo? Oo, Sige, sasama ako sa iyo. Kung binibigyan ka ng problema ng ex-biyanan mo, bubugbugin ko siya. Maging ang ex-biyanan mong lalaki tumayo lang diyan at manonood. Okay? Tara na? Maupo ka. Bigyan mo siya ng bagong astig na hairstyle. Gawin mong sobrang flashy hanggat maaari. Nagtataka ako kung talagang hiniwalayan ni Jessie, iyang walang kwenta. Ma, huwag kang mag-alala. Seryoso si Jessie sa pagkakataong ito. Gagawin niya iyon. Hindi ako sigurado. Sanay na iyang talunan na umasa sa iba. Inaasahan ba niya talagang mabubuhay sa lansangan pagkatapos ng diborsyo? Wala siyang pagpipilian. Naabisuhan ko na si G. Howell. Kung hindi alam ni Pierre ang kanyang lugar, baliin ni G. Howell ang kanyang mga binti. Magaling. Ngayon ay gumaan na ang loob ko. Kapag nawala na iyang talunan sa aming pamilya, ipapakiusap ko kay G. Howell na manligaw. Oo, tanging mayaman tulad ni G. Howell ang karapat-dapat kay Jessie. Yang si Pierre ay isa lang walang kwenta. Ma, nag-text si Jessie. Nagawa nila. Talaga? Tingnan, nagpadala pa siya ng litrato ng sertipiko ng diborsyo. Ang galing! Sa wakas ay makakalabas na iyang talunan sa aming pamilya. Haha. Mrs. Queen, Mr. Queen, bumalik si Pierre. Pierre? Diborsyado na siya kay Jessie ngayon at hindi na bahagi ng aming pamilya. Teka ma, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng talunang iyon. Tara na. Iyan ba ang talunang si Pierre? Sa palagay ko. Bakit? Paano? Paano siya naging ganito? Ma, nakalimutan mo na ba? Sinabi ni Jessie na bibigyan siya ng $1,000,000 para sa diborsyo. Tiyak na nakuha niya ang pera. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Ikaw, narito lahat ng basura mo. Ngunit bago mo iyon kunin, kailangan mong ibigay ang $1,000,000. Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo ang pagpapanggap. Sinabi ni Jessie na bibigyan kanya ng $1,000,000 para sa diborsyo. Ipinangako niya iyon sa iyo, ngunit hindi ako pumayag. Iyan ang sinabi niya. Pero hindi ko kinuha ang pera niya. Hindi mo ginawa? Sa tingin mo, maniniwala ako diyan? Kunin mo o wag? Tanungin mo ang kapatid mo. Tanungin ang kapatid ko? Bakit ko gagawin?
Kung hindi mo kinuha ang pera, saan mo nakuha ang magarbong suit na yan? Huwag mong sabihin sa akin. Nananalo ka ng 1,000,000 piso sa loto. Regalo yan mula sa isang kaibigan. Iniisip mo bang tanga ako? May kaibigan ka ba talaga? Sa tingin mo hindi ko alam? Kung mayroon ka talagang ganyang kaibigan, bakit nagtitinda ka pa sa palengke? Pierre, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Ikaw ang pumili na huwag umunlad. Tingnan mo si Jessie. CEO na siya ng Queen Corp. Ngayon, malapit na siyang magsara ng deal na nagkakahalaga ng 100,000,000. Magkaiba kayo ng mundo. Sana maintindihan mo. Kung mananatili ka sa kanya, hahadlangan mo lang siya at pipigilan ang kinabukasan ng ating pamilya. Isang deal na nagkakahalaga ng 100,000,000? Kung hindi dahil sa akin, hindi niya makukuha ang deal na iyon. Tulad ng gusto ninyo, umalis na ako sa pamilya Quinn. Nandito lang ako para kunin ang nararapat sa akin. Hindi ka ba nahihiya na umaasa sa babae? At saka, hiwalay na kayo ni Jessie. Bakit ka mangahas kumuha ng 1,000,000 piso mula sa kanya? Sinabi kong hindi ko ginawa. Hindi kita pinaniniwalaan. Kung hindi, saan mo nakuha ang pera para sa mga damit na yan? Pabayaan na nga ang katawa-tawang hairstyle na yan. Tiyak na. Nagpapayabang ka lang. Binili ko sa kanya ang mga damit na yan. At pinaayos ang buhok niya. May problema ba doon? Pero, hindi ako kaibigan niya. Ako talaga. Ang asawa niya. Sino ka? Ako si Sabina Sinclair, asawa ni Pierre. Miss Sinclair? Aba, Pierre, hindi kita na-underestimate. Nakipagrelasyon ka sa isang babaeng manloloko pagkatapos lang ng hiwalayan. Wala kang kwenta, pero magaling ka mangakit ng babae. Ingatan mo ang iyong sinasabi. Kung hindi ka dating biyenan ng asawa ko, sasampalin kita ngayon din. Haha, gusto mo akong sampalin? Ikaw na babaeng manloloko? Naging kayo na ba bago pa ito? Gusto mo akong sampalin, di ba? Nandito ako. Sige, sampalin mo ako. Ipakita mo kung kaya mo. Nanay. Paano? Paanong sinampal mo ako? Yale, titingin-tingin ka lang diyan? Nanay. Nanay, siya. Si Sabina Sinclair. Wala akong pakialam kung Sabina o Sabrina pa siya. Sige, sampalin mo siya. Sampalin mo ng malakas ang mukha niya. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang mangakit ng lalaki. Nanay. Taga Sinclair pamilya siya. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Aling Sinclair pamilya ang ibig mong sabihin? Iisa lang sa Quilton, ang Sinclair pamilya mula sa Timog. Ito. Miss Sinclair, paano ka napunta sa talunan na iyan? Okay lang kung pagalitan mo ako, pero huwag mong tawaging talunan ng asawa ko. Miss Sinclair, sa tingin ko, nagkamali ka ng intindi. Talunan talaga siya. Ang ginagawa lang niya ay manloko ng matatanda. Tumira siya sa pamilya ko ng 3 taon. Wala siyang kwenta. Niloko ka rin ba niya? Dahil lang yan sa kamangmangan ninyo. Sa inyo, talunan siya. Pero sa akin, siya ay isang kayamanan. Siya. Pero, kumuha siya ng 1,000,000 kay Jessie. Hindi ba dapat niya ibalik ang pera? Sinabi ng asawa ko na hindi niya kinuha ang pera. Bukod dito, bakit kailangan ng asawa ko ng pera? Nanay, kung bumalik si Pierre para sa kanyang mga gamit, pakiusapan mo siya ng mahinahon. Hindi niya kinuha ang pera. Ako ang nag-alok. Narinig mo ba iyon? Uwa. Tandaan mo, asawa ko na siya ngayon. Sana hindi mo na siya guluhin. Tara na.
Magandang gabi, Gian. Sinclair. Sino ang mag-aakalang may magiliw at malambing na bahagi si Ging? Sinclair? Hindi ko kailanman narinig na may kasintahan si GNNG, Sinclair dati. Paano siya biglang sumulpot? Eksakto. Diyos ko. Sa loob ng 2 araw, ito ang kasunduan ni Nagang, Sinclair at G. York. Hindi ba iyan magdudulot ng problema? Kumusta na ang mga bagay? Maganda. Ang Quilton Forum ay pumuputok sa mga paratang na si Gang. Sinclair ay nasa bulwagang panglungsod kasama ang isang lalaki, parang ikakasal na. Pero, ang mga bagay online ay hindi maganda. Inilalarawan nila siya bilang isang palamunin na pinalayas ng pamilyang Quinn at isang manloloko na nanloloko ng matatanda. Huwag pansinin ang lahat ng iyon. Ibigay sa kanya ang kontrata. Sa wakas ay handa ka ng aminin ang tunay na dahilan kung bakit mo ako gustong pakasalan. Kailangan kita na maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Bakit kita tutulungan? Marami na akong nagawa para sa iyo. Tinulungan kitang magpakitang gilas sa harap ng asawa mo. Tinulungan pa kitang inisin ang dating biyenan mo. Hindi mo ba ako matutulungan kahit 1 beses lang? Matutulungan kita para lang bumawi sa utang na loob, pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang gusto mong gawin ko. Pero, hindi ako tatanggap ng anumang sobra-sobra. Dapat mong kilalanin ang kasal natin sa publiko. Ang kontratang ito ay dapat manatiling lihim. Alam lamang ng 3 sa atin. Walang problema. At saka, sa loob ng 1 taong kontrata, dapat kang laging nasa tabi ni Miss Sinclair. Kung may sumubok na saktan siya, kailangan mo siyang protektahan. Tulad ng isang tunay na asawa. Tutol ako. Hindi siya tunay kong asawa. Bakit ko siya dapat protektahan? Paano kung makatagpo ako ng baliw? Bakit ko isa sa panganib ang buhay ko? Sige na, hindi kita pinapipirma ng kontrata ng walang dahilan. Sa panahon ng kontrata, bibigyan kita ng 50,000 kada buwan. Tigilan mo na. Walang magsasapalaran ng buhay para sa 50,000. Paano kung 100,000? See ya, deal. Chairman ng Silver Peak Investment Conference. Anong nagdala sa'yo rito? Mr. Young, narinig ko kakadiborsyo mo lang. Totoo ba iyan? Talagang updated ka. Ito ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? May bahay ako sa timog ng Quilton. Mr. Young, kung okay lang sa'yo, pwede kang tumira doon. Hindi na kailangan. Mr. Monroe, bakit ka masyadong masaya sa diborsyo ni Mr. Young? Kung kasama pa niya ang mga Quinn, kailangan kong mamuhunan sa Quinn Corp. Dahil sa kanya, Masama ba talaga ang mamuhunan sa Quinn Corp? wala akong magandang tingin. Sa mga Quinn, kung hindi dahil kay Mr. Young, matagal na sana silang nabaon sa utang. Ikalat ang balita. Tigilan na ang pamumuhunan sa Quinn Corp. Si. Isa pa, kailangan mong tumira sa akin ng 1 taon. Magandang umaga, Miss Sinclair.
Umaga. Kailangan kong isama ang mentor ko. Walang problema. Siya nga pala, hindi siya pwedeng manatili sa kahon. Huwag kang mag-alala. At, At Hano? hindi pa ako nakapagdesisyon. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Gusto mong matulog ako sa'yo? Managinip ka na lang. Kung hindi tayo mag-arting totoong mag-asawa, walang maniniwala. Nadadaganan mo ang kamay ko. Tahimik. Tiisin mo na lang. Miss Sinclair, hindi ba ito masyadong delikado? Ano ang problema? Nagpakasal ka sa isang random na lalaki. Kung malaman ng iba, natatakot ako. Hindi ako basta pumili ng kung sino. Iniligtas niya ako 3 taon na ang nakalipas. Tumawag ng ambulansiya. Ayos lang. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Hoy! Gumising ka! Miss Sinclair, nakita namin siya. Nasaan siya? Pero, may asawa na siya. Pero, ang Sinclair Corp ay lubhang nangangailangan ng mga pamumuhunan mula sa pamilya York. Bukas ang party ng engagement ni Mr. York at ikaw. Alam na ng lahat iyon. Kung malaman ng mga York ang tungkol dito, ano sa tingin mo ang mangyayari? Matagal na akong naghintay na magdiborsyo siya. Wala na akong pakialam. Kinabukasan. Ang pamilya Sinclair ay bumabagsak sa mga nakaraang taon. Kung magpapatuloy ito, matatanggal sila sa 5 dakilang pamilya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kasunduang ito sa kasal, tiyak na susuportahan ng mga York ang mga Sinclair. Mukhang maaaring muling bumangon ang mga Sinclair. Saka, alam mo ba na si Pierre na talunan? Pinalayas mula sa pamilya Quinn. Hindi ako nagulat. Pero ilang araw lang ang nakalipas, hinila ni Sabina si Pierre papuntang City Hall para irehistro ang kanilang kasal. Narito ang patunay. Tiyak na Photoshop yan. Paano nangyari iyon? Tahimik, lahat. Finn, kukunin mo ba si Sabina bilang iyong legal na asawa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at pahalagahan hanggang kamatayan ang maghiwalay? Oo, ginagawa ko. Sabina, kukunin mo ba si Finn bilang iyong legal na asawa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at pahalagahan hanggang kamatayan ang maghiwalay? Hindi ko ginagawa. Sabina, ano ang sinabi mo? Malinaw ko nang sinabi. Hindi ko. Dahil
Siya ang asawa ko. Anong nangyayari? Nako, magsasanhi siya ng malaking problema sa kanyang pamilya. Sabina, baliw ka. Mahal, nandito ako para iuwi ka. Tigil? Sino ka? Pierre Young. Pumunta ako para iuwi siya. Alam mo ba kung nasaan ka at kung sino ang kausap mo? Bakit ko pakialam? Sabina, ikaw, anong ginagawa mo? Lolo, pasensya na, pero sinabi ko sa'yo na hindi ako magpapakasal kay Finn. Pipiliin ko ang sarili kong asawa. At may asawa na ako. Siya, si Pierre Young, ang asawa ko. Sabina, nababaliw ka na. Aray, naalala ko na. Siya ang walang kwentang manugang ng pamilyang Queen. Kakadiborsyo lang niya. Alam ng lahat sa Quilton na siya ay isang palamunin. Binibining Sinclair, ano ba ang iniisip mo? Si Ginoong York ay isang kahangahangang tao, pero pinili mo ang isang talunan na diborsyado. Sabina, iba ka talaga. At inagaw mo ang babae ko. Mukhang gusto mong mamatay. Mga gwardya. Finn, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Kung hindi ko siya ilalagay sa kanyang lugar ngayon, ang aking pamilya at ako, hindi na kailanman makakaangat ng ulo. Paano mo nagawang magdulot ng gulo sa party ng mga York? Hindi ka nila hahayaan at gayon din ang pamilya Holt. Wala ang mga Holt. Bakit mo akala na kaya mo akong sigawan? Bastos, sobra kang mayabang ang pagsasalita mo sa akin ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, kung sasaktan mo ang mga York, wala nang lugar para sa iyo sa Quilton. Sinasabi mo bang ang Quilton ay pag-aari ng mga York? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay G. York at sa kanyang pamilya ngayon. Baka mapangalagaan mo ang iyong buhay. Gusto mo akong lumuhod? Wala kang karapatan. Ikaw, Kami naman, ang pamilya Walsh. Hindi sapat. Ang pamilya Rowden din. at ang pamilya Cox. Idagdag mo na ang pamilya Eaton. Akala nyo ba talaga? Kaya ninyo akong utusan? Halata namang hindi mo alam ang lugar mo. Baka ituro sa iyo ng pamilyang Howell yan. Ano? Gusto rin ba ng pamilya mong maging tuta ng mga York? Talagang naghahanap ka ng gulo. Sige, baliin mo ang kanyang mga binti, at luhod siya agad. Anong ginagawa mo? Sabina, gusto mo bang ilugmok ang ating pamilya sa kapahamakan? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Siya ang asawa ko. Hindi ko kayo hahayaang hawakan siya. Anong ginagawa mo? Tigil. Tigil. Sino itong lalaki? Paano siya nakikialam sa mga gawain ng Yorks? Wala akong ideya. Sa paraan ng kanyang pananamit, malamang wala lang siya. Sino ka? Alam mo ba kung ano itong lugar? Paano ka makakapasok ng ganito? Oh, siya pala. May nahimatay doon. Mawalang galang na. Kuya? Kuya?
Kuya, gising ka na. Binata, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ano ang pangalan mo? Pierre Young. Lumabas ka. Ito ay hindi lugar na dapat mong puntahan. Ano ito, isang restricted area? Bakit hindi ako pinapayagan dito? Mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung hindi, mapapasama ka. Sigurado ka? Tigilan mo na ang kalokohan. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Narinig ko na ang pamilyang York ay may handaan ng kasunduan ngayon, kaya pumunta ako para batiin sila. Ito ba ang paraan ng pagtrato sa mga bisita? Ako si Albert York. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Hindi ko alam kung sino ka. Natatakot ako na hindi ka mananatili para mag-enjoy sa party, mangyaring umalis. Oo, kaya nandito ka para sa libreng pagkain. Umalis ka na. Huwag kang makialam sa pamilyang York. Sino ka bang tingin mo para kausapin ako ng ganyan? Ikaw. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ay, si Derek Holt, pinuno ng pamilyang Holt. Derek Holt? Kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Holt sa Quilton sa loob ng kalahating oras. Kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan. Sa pamilya Holt sa Quilton sa loob ng kalahating oras. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo bang malugi ang pamilya ko sa loob ng kalahating oras? Ang katawa-tawa. Ang matandang ito ay isang biro lang. Sa ganyang kalaking sinasabi, oras na lang bago ito bumalik sa kanya. Mr. York Sr., pinapayuhan ko kayong hayaan na ang bagay na ito. Nakita ko lang ang marriage certificate sa kamay ni Miss Sinclair na nagpapatunay na legal silang kasal. Ano ang nagpapaisip sa iyo na magsalita ng ganyan? Binibigyan kita ng pagkakataon. Ang biro naman, hindi namin kailangan ng sinuman para bigyan kami ng pagkakataon. Mr. Holt, pakibalik na ngayon. Nasa gulo tayo. Ano? Paano nangyari ito? Talaga bang malulugi sila? Ito ay baliw. Wala pang 20 minuto. Sino? Sino ka ba talaga? Troy Lee. Kaya ito ang pinuno ng makapangyarihang pamilyang Lee. Bakit siya nandito? Walang mangahas na hamunin ng mga Lee. Sabi ng mga tao, ang mang-insulto sa kanila ay parang nag-aanyaya ng kamatayan. Ginoong York Sr., maaari nyo na ba silang pakawalan? Ginoong Lee, dahil nagsalita na kayo, siguradong susundin ko. Tapos na ang usaping ito. Ano ba ang inisip ng matandang iyon? Na siya ang magdedesisyon dito? Tumahimik ka. Tapos na ito. Umuwi ka na ngayon. Hindi, kami ang nangungunang pamilya sa Quilton. Bakit namin dapat katakutan ng isang matanda galing sa lungsod? Kung patuloy kang magsasalita, babaliin ko ang mga binti mo. Pero, Blake Sinclair, hindi malilimutan ng aking pamilya ang kahihiyan ngayon. Mula ngayon, magiging magkaaway na tayo. Babawiin namin ang lahat ng aming pamumuhunan sa inyong mga proyekto. Ang pamilyang Walsh ay kasama ng mga York. Ititigil namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Sinclair. Ang mga Roden ay gagawin din ng pareho. Teka lang, Ikaw. Tatay? bilisan mo, tulungan mo si Lolo. Tapos na. Tapos na tayo. Ano bang ginawa ko para maranasan ito? Paano nangyari ang ganito? Paano ako haharap sa iba ngayon? Sabina, lumapit ka at lumuhod.
Ikaw, kayo dalawa. Alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Alam ng lahat sa Quilton ang tungkol sa engagement mo kay Finn at ngayon nagdulot ka ng malaking gulo. Hindi mo ba naisip na may utang ka sa amin ng paliwanag? Sabina, lumapit ka at lumuhod sa harap ng lolo mo at aminin ang iyong pagkakamali. Ang tapos na ay hindi na maaaring bawiin. Bakit ko aaminin ang pagkakamali ko? Kung hindi nito malulutas ang mga problema, Sinabi ko na dati, mayabang ka at walang ingat, talagang hindi karapat-dapat maging CEO ng Sinclair Corp. Ngayon pinatutunayan mo na tama ako. alam ko, marami sa inyo ang hindi masaya na ako ang may hawak ng posisyong iyon. Ngayong nasaktan ko na ang mga York, mas lalo ninyong nadarama na dapat akong bumaba. Siyempre, nagdala ka ng malaking kahihiyan sa aming pamilya. Dahil ikaw ang CEO ng Sinclair Corp, mas lalong magkakaroon ng dahilan ang mga York para habulin kami. Sa tingin ko hindi dapat si Sabina ang namamahala sa Sinclair Corp. Ikaw, Lolo? Lahat? Tulad ng nakita ninyo, si Pierre Young ang asawa ko. Kami ay legal na kasal. Noong hiniling ninyo sa akin na pakasalan si Finn, sabi ko na, ayaw ko. Kasalan ko ito, hindi sa inyo. Si Finn ay isang playboy, hindi ang tamang partner para sa akin. Bukod pa riyan, ang mga York ay ambisyoso. Kahit na magkaalyado tayo sa pamamagitan ng kasal, sa tingin ba ninyo tutulungan ba nila tayo ng tapat? kung wala ang suporta ng mga York, magkakaroon tayo ng problema sa cash flow. Ngayon, humaharap tayo sa kakulangan sa pananalapi at maraming pamilya ang nagbo-boycott sa atin. Tiyak nakikilos ang mga York laban sa atin. Sabina, sa tingin mo ba, kwalipikado ka pa ring maging CEO? Wala akong pakialam sa pagiging CEO. Marami sa inyo hindi naman talaga ako tinanggap. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Siya ang tinanggap na manugang ng pamilya Quinn, kilala bilang walang kwenta. Sa paningin mo, maaaring wala siyang halaga. Pero para sa akin, siya ay isang kayamanan, puno ng potensyal. Bukod pa, legal kaming kasal. Kahit ano pa siya, tinatanggap ko siya. Pinalayas siya ng mga Quinn, pero tinatrato mo siyang parang premyo. Inalis nila siya at nagmadali kang kunin siya. Hindi ba ito nagpapakatawa sa iyo? Biro lang sila kung gusto nila. Buhay ko ito. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Dahil sa nangyari, hindi ka nakarapat-dapat maging CEO. Simula ngayon, bibitaw ka bilang CEO, umalis ka muna sa kumpanya, at magpahinga. Siya. Bibitaw ako. Sandali! May sasabihin ka pa ba? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong problema sa amin? Kahit legal kayong kasal ni Sabina, hindi ka namin tatanggapin bilang isa sa amin. Gawin mo ang tama at magsampa ka na ng diborsiyo ngayon. Kailangan mong makipagdiborsiyo kay Sabina ngayon din. Kung magdidiborsiyo man kami o hindi mo iyon desisyon. Nasasakupan iyon ni Sabina. Sino bang nakakaalam kung anong mga trick ang ginamit mo para pakasalan kanya? Mali kayong lahat. Hindi ako niloko ni Pierre. Ako ang nagpilit sa kanya na pakasalan ako. Ang tigas ng ulo mo. Umalis na lang tayo at itigil na ang pagpapahiya sa ating sarili. Sandali. May sasabihin ako. Ano? Ano pa bang gusto mong sabihin? Hayaan mo siyang magsalita. Kung makakuha si Sabina ng 500 million na investment at malutas ang krisis ng Sinclair Corp, makakabawi ba siya sa kanyang posisyon bilang CEO? Seryoso? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung kaya niyang magdala ng mga mamumuhunan at iligtas ang Sinclair Corp mula sa krisis na ito, hindi tayo magkakagulo. O sinasabi mo bang kaya mong gawin yan? Anong ginagawa mo? Hindi ko magagawa yan, pero kaya ni Sabina. Kung hindi siya may kakayahan, hindi mo siya ginawang CEO. Hindi ba? Gusto mo siyang pakasalan si Finn para iligtas ang Sinclair Corp. Tama ba? Pero kung kaya niyang lutasin ang problema at dalhin ang Sinclair Corp sa mas mataas na antas nang hindi pinakasalan si Finn, hindi ba yun magiging panalo-panalo? Maganda ang punto mo. Pero kaya ba niyang magawa yon? Paano natin malalaman kung hindi natin subukan? Hindi ba sinabi mo ang pondo mo ay tatagal lang ng kalahating buwan? Gamitin natin yan bilang deadline. Kung makakalap si Sabina ng
400 milyon at mailampas ang Sinclair Corp sa krisis, dapat makuha niya ang kanyang posisyon bilang CEO muli, hindi ba? Sa tingin mo ba ang posisyon ng CEO ay isang bagay na maaari mong ibigay at bawiin ayon sa gusto mo? Ginoong Sinclair Sr., kahit anong pwedeng mangyari, di ba? Sige, gawin natin yun. Kung talagang makapagdala si Sabina ng investment at malutas ang krisis natin tulad ng sinabi mo, hindi ko lang siya ibabalik bilang CEO. Papayagan ko rin ang kasal ninyo. Tay, pero Wala nang ibang sasabihin. Tapos na. Pero kung mabigo si Sabina, pasensya na. Hindi niya mababawi ang kanyang posisyon at kailangan niyang ibigay ang lahat ng shares ng pamilya niya. ibig sabihin, pinalalayas mo kami. Sabina, saan ka hahanap ng 500 million? Tay, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Mula ngayon, si Damon ang magsisilbing pansamantalang CEO. Day, teka. Salamat, Lolo. Sabina, binabalaan kita. Kung hindi mo magampanan, ang lalaking pinili mo ang magdadala sa iyo sa baba. Ito ang pinili ko. Hindi ako magsisisi. At hindi ko sisihin ng sino man. Iniisip mo pa ba ang pondo? Lumipas na ang isang araw at natawagan ko na lahat ng kaya ko. Pero dahil sa sitwasyon ng pamilya ko, lahat ay nagbibitaw o nagdadahilan. 10 araw na lang ang natitira. May oras ka pa. Narinig ko na ang Silver Peak ay magdaraos ng investment conference dito sa isang linggo. Pipili sila ng isang kumpanya na pag-iinvestan. Kung wala ka pa ring maisip sa oras na iyon, pwede mong subukan. Paano mo nalaman iyan? Nagkataon lang na narinig ko ito sa isang tao. Kilala mo ang Silver Peak, di ba? Siyempre, kilala ko. Pero napakataas ng kanilang pamantayan. Wala nga akong imbitasyon para makapasok sa venue, lalo na para makipagkumpetensya sa pamumuhunan. Miss Sinclair, may nagpabili sa akin ng imbitasyong ito para sa iyo. Imbitasyon lang yan. Kailangan mo bang? Masyadong excited? Ito ay isang imbitasyon mula sa Silver Peak. Inimbitahan nila ako sa conference. Ano? Ipinadala sa iyo ng Silver Peak ang imbitasyon? Ibig sabihin, pinahahalagahan nila ang Sinclair Corp. Ay naku, ibig kong sabihin, ikaw ang pinahahalagahan nila. Kailangan nating maghanda at gawin ang lahat para makuha ang kanilang investment. Mr. Howell, ito ba ang imbitasyon mula sa Silver Peak? Nakuha ito ng tatay ko mula kay Mr. Monroe, ang chairman ng Silver Peak. Kaya makakadalo rin tayo sa investment conference? Siyempre, ang tatay ko ay labis na pumuri sa iyo kay Mr. Monroe at ipinangako ni Mr. Monroe sa tatay ko na makakakuha ka ng hindi bababa sa 100 million na proyekto. 100 million. Ilang araw akong hindi mapalagay. Nababahala na baka magkaproblema sa investment. Pero ngayon, sa tulong ni Mr. Howell, malaki ang ating pagsulong. Tama. Nag-withdraw ang isang investor ilang araw na ang nakalipas. Sobrang na-stress ang kapatid ko. Ngayong may imbitasyon na tayo, solved na ang problema. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, papabuti pa ang pamilya mo. Mr. Howell, ang galing mo. Hindi tulad ni Pierre, na tambay lang sa bahay at umaasa sa amin. Bakit mo babanggitin ang walang kwentang yan? Tigilan mo na. Pinalayas na namin siya. Jessie, samahan mo si Mr. Howell. Siya ang ideal na match para sa iyo. Pierre, huwag mo akong sisihin. Iba ang mundo natin.
Makakatamo ako ng tagumpay na higit pa sa iyong imahinasyon. At Sabina, ipapakita ko sa lahat na ako ang tunay na Golden Girl. Bakit nandito si Sabina? Siya ba ay hindi alam kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa kanyang pamilya? Ininsulto nila ang mga York. Halos lahat ng malalaking kumpanya sa Quilton ay nagtapos ng pakikipagsosyo sa kanila. At siya ay may lakas ng loob pa rin pumunta rito. Naghahanap siya ng gulo. Hindi ako makapaniwala na iniwan niya si Finn sa engagement party at tumakas kasama ang ibang lalaki. At ang pinakamasama ay, ang lalaking iyon ay walang kwenta. Walang gustong makipag-ugnayan sa mga Sinclair ngayon. At pumupunta pa rin siya rito. Narito si Miss York. Miss York, marami akong narinig tungkol sa iyo. Hindi ko akalain na makikilala ko. Umalis ka. Miss York. Miss York, matagal kang nasa ibang bansa. Normal lang na hindi mo siya kilala. Siya si Sabina Sinclair. Iniya ng mga Sinclair ang mga York. Ang tunay na drama ay magsisimula na ngayon. Dr. Young, uminom ka ng tsaa. Salamat. Dr. Young, ipakikilala kita. Ito ang asawa ko, si Jane Gosling. Ikinagagala kitang makilala, Dr. Young. Si Ian Monroe ay ikinasal ng 5 beses ngunit walang anak. Sabi ng iba, kung wala siyang tagapagmana, pipili ang Silver Peak ng ibang tao bilang chairman. Paano matatanggap ni Ian Monroe iyon? Uy, hindi ka pa nagbayad. Narinig kong magaling ka. Masasabi mo ba? Kung ilan ang magiging anak ko sa buhay ko. Tatlo. At lahat sila ay napakamatagumpay. Manloloko. Basagin ang mga gamit niya. Teka! 5 beses kang nag-asawa at ang iyong kasalukuyang asawa ay mahigit 30 pa lang. 7 taon na siyang kasama mo at wala ka pa ring anak. Tama ba? Sino? Sa Quilton. Ang hindi nakakaalam niyan? Iyan lang ba ang kaya mo? Noong 18 ka pa lang, nakipag-date ka sa isang babae. At nabuntis mo siya. Mamaya, nalaman iyon ng mga magulang niya at pinarusahan siya. Nagpakamatay siya dahil sa hiya. Tama ba ako? Inimbestigahan mo ako. Bakit ko gagawin iyon? Sige. Kung dapat ay may 3 akong anak, bakit hindi nabubuntis ang asawa ko? Iyon ay dahil nasaktan mo ang organ na iyon. Noong 22 ka pa lang. Bahagya itong natamaan. Walang tunay na pinsala. Eksakto. Para maibalik ang iyong kakayahang magkaanak, bibigyan kita ng mga akupunktura at ilang gamot sa loob ng kalahating buwan. Magtiwala ka sa akin. Sa tulong ko, magkakaroon ka ng anak. Dr. Young, salamat sa iyong reseta. Buntis ang asawa ko. Balak ko sanang pumunta at magpasalamat ng maayos at nandito ka na mismo. Talagang karangalan ito para sa Silver Peak. Pumunta ako ngayon upang bisitahin si Mrs. Monroe at salamat sa pagpapadala ng imbitasyon kay Sabina. Dr. Young, wala iyon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Anumang kailangan mo sa akin, gagawin ko ng kusa. Mr. Monroe,
May isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo. Nagtataka lang ako kung handa kang tumulong sa akin. Sige, magpatuloy ka. Kailangan ng mga Sinclair ang 100 milyon ng madalian. Sana matulungan mo ako dito sa investment conference na ito. Walang problema. Balak ng Silver Peak na mamuhunan ng 300 milyon. Pero dahil humingi ka, itataas ko ito sa 500 milyon. Maraming salamat. Magsusulat ako ng reseta para sa isang buwang gamot para kay Mrs. Monroe mamaya at isa pang kurso sa isang buwan upang matiyak na ligtas at malusog ang pagdating ng sanggol. Ang galing naman. Salamat, Dr. Young. Kung wala na iba, pupunta na ako sa asawa ko. Dr. Young, tungkol sa mga Quinn, ako. Wala na silang kinalaman sa akin ngayon. Gawin mo kung ano ang tingin mong tama. Hayaan mo akong samahan ka palabas. Sabina, medyo mataas ang standards mo. Tinanggihan mo pa ang kapatid ko? Ang pamilya mo ay sobrang layo sa antas ko. Hindi ako sapat para sa iyo. Natutuwa akong alam mo iyon. Narinig ko na nagkagusto ka sa isang walang kwentang palamunin. Pinalayas lang siya ng kanyang asawa at hindi ka na nag-aksaya ng oras para pakasalan siya. Totoo ba iyan? Ano ang pakialam mo? Bantayan mo ang tono mo. Si Miss York ay nagsasalita. Ang tapang mong sumabad. Sino ba ang nagmamagaling? Lahat ay may karapatang magsalita. Sino ka? Pierre Young. Miss York, siya yung walang kwentang freeloader na binanggit mo at may idaragdag pa ako. Isa rin siyang manloloko na nambibiktima ng mga matatanda. Kaya, ikaw yung nagnakaw ng kasintahan ng kapatid ko sa engagement party? Teka, hayaan mong itama ako. Kasal na kami ni Sabina. Bago ang engagement party, kaya hindi ko siya ninakaw. Inuuwi ko lang siya. Inayos ng mga pamilya nila ang kasal noon pa. Pero sumingit ka sa pagitan nila. Sabina, tinalikuran mo ang aking kapatid at ang aking pamilya para sa isang lalaking tulad nito? Tumanggi na ako sa arranged marriage dati. Pero patuloy kaming pinipilit ng mga magulang natin. Ayokong maging sakripisyo para sa pamilya ko. May karapatan akong magdesisyon para sa sarili kong kinabukasan. Bakit iyon mali? Baka magagawa mo iyon sa ibang tao. Pero, hindi sa mga York. Ibig mong sabihin, ang pamilya mo ay pwedeng kumilos ng hindi makatuwiran at ang iba ay dapat sumunod? Alam ng lahat, ang pagtawid sa pamilya ko ay may kahihinatnan. Pusta ko, ang pamilyang Sinclair ay may malaking krisis ngayon. Hindi siya narito kung hindi humaharap ang pamilyang Sinclair sa mga problema. Eksakto. At akala nila makukuha nila ang Silver Peak para mamuhunan sa kanila. Anong panaginip iyon? Gusto mo bang makuha ang investment ng Silver Peak? Dahil nandito si Frida, ang pagkuha ng investment ay halos imposible. Ano? Hindi ba tayo pinapayagan? Terminate 1. Ikaw ang magsabi. Simula nang ginawa mo ang stunt na iyon sa hotel, walang sino man sa Quilton ang mamumuhunan sa Sinclair Corp. Kulang sila sa pananaw. Tandaan mo ang sasabihin ko. Sa loob ng 3 taon, ang pamilya Sinclair ay mananaig sa Quilton. Sayang wala siyang utak kahit gwapo siya. Pierre, huwag mo munang isipin na mananaig ka sa Quilton. Naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Buti na lang ipinilit ko ang diborsyo. Kung hindi, mapapahiya ako ngayon. Kung ang Silver Peak ay mamumuhunan sa atin ngayon, bibigyan mo ko ng 5 milyon. Sigurado ka na makukuha ng mga Sinclair ang puhunan? Siyempre, at hindi lang yon, makukuha pa natin ang 1,500 milyon. Ang tapang ng sinabi mo, milyong sambinang. Hindi mo ba alam ang kabuuang puhunan na inaalok nila ngayon ay milyong sambinang? Kahit mapili ang mga Sinclair at manalo sa proyekto, ang pinakamataas na makukuha nila ay 1,300 milyon. Mr. Howell, kung ganoon,
Bakit hindi natin dagdagan ng taya? Gusto mong dagdagan ng taya? Nawala ba siya sa sarili? Hindi ba niya maintindihan ang sitwasyon nila ngayon? At gusto pa niyang dagdagan ang taya? Ano ba ang gusto ng lalaking ito? Gusto ba niya akong ibagsak? Lakas ng loob mo? Sige, magkano? $10 milyong. 10 milyong dolyar. May ganyan ka bang pera? Nandito ang asawa ko. Itong lalaking ito, akala niya bang nagpapatakbo ako ng bangko? At kaya kong kumuha ng pera kahit kailan? 10 milyong dolyar. Kailangan kong ibenta ang bahay ko. Dahil hindi na ako makaatras, susugalan ko na siya minsan. Oo, kung matalo siya sa pusta, ako ang magbabayad. Hoy! Hindi matatalo ang asawa mo. Umaasa ako sa kita ngayon para sa formula ng sanggol. Formula ng sanggol. Buntis na niya ito. O magkasama na ba sila sa likod ko? Sali ako. Sige. Sali ako. Mas malaki, mas maganda. Pero kung hindi kayo makabayad, babayaran ninyo ito ng higit pa sa pera. Sali rin ako. Second million? Sabina, hindi ba dapat napakakakayahan mo? Sisiguraduhin kong mapapahiya ka ng tuluyan ngayon. Sige, sali ka. Maglalagay ako ng 100,000. Kaya mo bang tanggapin? Wala na. Kahit na mga tira, may halaga pa rin. Dahil ikaw ay aking dating bayaw, papayagan kitang sumali. Pierre, may ganoon ka bang pera? Kung wala, tumigil ka sa pagtaya ng kung ano-ano. Relax lang, dating Gang. Young, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa asawa ko. Kahit na matalo siya, ibebenta ko ang aking mga ari-arian para saluhin siya kung kailangan. Relax, dating Mrs. Young. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa asawa ko. Kahit na matalo siya, ibebenta ko ang aking mga ari-arian para masakop siya kung kailangan. Tataya ako ng 1 milyon. Tatanggapin mo ba o hindi? Sasali ako ng 1,500,000. Gagawin ko rin ng 1,500,000. Ako rin. Miss Linden, isulat mo lahat. Mahirap kumita ng pera para sa gatas ng sanggol. Umaasa ako sa kanila. Huwag mag-iwan ng sinuman. Hindi ka panipaniwala. Halos umabot na sa 50 milyon. Yayaman tayo. Anong nangyayari? Ang saya-saya. Mr. Monroe, nandito ka pala. Kamusta, Ge Monroe? Frida, bumalik ka na. Mukhang ang kumperensya ngayon ay nakaakit ng mga kilalang tao. Halika, lahat, maupo po kayo. Miss Sinclair, pinag-uusapan natin ang mahigit 40 milyon. Kahit ibenta natin ang bahay, hindi pa rin natin ito kayang takpan. Ang kanyang paggawa ng gulo ay magpapabagsak sa'yo. Paano mo siya basta-bastang sinusunod? Tama na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Siya nga pala, suriin mong mabuti ang mga numerong iyon. Pinaghirapan ko ito, kaya huwag mong palampasin ang anuman. Aray. Pinaghirapan ko ito, kaya huwag mong palampasin ang kahit ano. Mahal, kailangan bang kurutin mo ang parehong lugar? Lahat? Ang taunang Silver Peak Investment Conference. Magsisimula na ngayon. Una, sa ngalan ng lahat ng shareholders ng Silver Peak, tinatanggap ko kayong lahat. Kung mayroong anumang pagkukulang, patawarin ninyo kami. Ngayong taon, ay magiging katulad ng dati. Ang mga kumpanyang nangangailangan ng pondo ay unang magpepresenta. Pagkatapos, ang board ang magpapasya batay sa sitwasyon. Kaya sino ang gusto unang magpresenta? Bakit magmadali? Hayaan mo muna silang mauna. Iyo yan at wala nang iba. Mr. Monroe,
Ako si Andy Widon, CEO NG, Glow Pharma. Dahil mabait ang lahat, ako na ang mag-umpisa. Si Mr. Whedon. Ang Glow Pharma ay nagsimula bilang isang maliit na paggawaan at lumaki upang maging isang tunay na kumpanya ng parmasyutiko. Ngayon, naging pinakamalaking grupo ng parmasyutiko tayo sa Quilton. Nagpapalawak tayo upang sumabay sa tumataas na pangangailangan sa merkado. Sana ay makipagsosyo sa atin ng Silver Peak at mamuhunan sa Glow Pharma. Yan lang mula sa akin. Salamat. Susunod. Sino pa ang gustong mag-pitch? Mr. Monroe. Ako si Jessie Quinn, CEO ng Quinn Corp. Ngayon, magpipitch ako para sa aking kumpanya. Ang Quinn Corp ay sumusunod sa mga nangungunang kumpanya bilang pamantayan ng industriya, nagbibigay ng mga serbisyong may pinakamataas na kalidad sa lipunan at publiko. Naglilingkod kami sa industriya. Salamat. Sinuri namin ang paglago ng Quinn Corp. Talagang malakas ang momentum. May malaking. Sa tono ng kanyang boses, maaari nating makuha ang pamumuhunan. Jesse, mukhang maayos na tayo. Kapag nakuha natin ang investment na ito, sa wakas ay uunlad na ang Quinn Corp. Pwede bang huminahon ka? Hindi pa pumapayag si Mr. Monroe, kaya wala pang desisyon. Ano bang sinasabi mo? Dahil nandito si Mr. Howell, siguradong makukuha natin ang pondo. How? Gusto kong magsalita. Sige, magpatuloy ka. Plano kong gamitin ang pinaka-advanced na teknolohiya. Iyon lang. May iba pa ba? Kung palampasin mo ang pagkakataong ito, maghihintay ka hanggang sa susunod na taon. Mr. Monroe, ako si Frida York. Gusto kong magsalita. Ano na naman ang balak niya? Miss York? Kinakatawan mo ba ang iyong pamilya? Hindi. Para sa sarili ko ito. Sige. Sabihin mo sa amin. Ang nasa isip mo. Tapos na tayo. Kailangan mong manatiling matatag bilang CEO, walang permanente. Hanggang sa huli. Sa tingin mo ba, kaya nating kunin ang investment mula kay Frida? Hindi mo alam. Masyado kang kalmado. Siya ang tagapagmana ng pamilyang York. Tandaan mo, ang kanyang ama at si Mr. Monroe ay napakalapit na magkaibigan. Sa tingin mo ba, ipagsapalaran niyang masaktan ang mga York para lang mamuhunan sa atin? At naglakas loob ka pa na tumaya kasama nila. Iyan ay halos 50 milyon. Dinala mo si Miss Sinclair sa napakaraming problema. Hindi pa nagdedesisyon si Mr. Monroe. Kalimutan mo na, walang silbi ang sisihin siya. Pero tila, walang paraan para manalo tayo. Alis ka na? Aalis ka ba? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nag-guarantee para sa pusta ko sa kanila. Sa tingin mo ba hahayaan ka nila na umalis kung susubukan mong tumakas? Mr. Monroe, dati akong nagpapatakbo ng isang kumpanya ng kosmetiko sa Eloria. Sa loob lang ng isang taon, pinalago ko ang kumpanya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 7 million. Ngayon ay bumalik na ako sa Quilton at handa nang magsimulang muli. Plano kong magbukas ng isang kumpanya na hahawak sa sarili nitong pananaliksik, produksyon at pagbebenta. Kung naniniwala ka sa akin, Mr. Monroe, mangyaring mamuhunan ng 100 million sa aking startup. Para matiyak na ligtas na maipanganak ang aking anak, hindi ko kayang galitin si Dr. Young. Pero kung kakampi ako sa kanya, masasaktan ko ang mga York. Miss York? Ano ang pangalan ng iyong kumpanya? Hindi pa ito na itatag, kaya wala pa akong napagpasyahang pangalan. Ha? Kaya ibig sabihin gusto mong makakuha ng isang bagay. Nang libre? Sabihin mo, natutunan mo ba ang modelo ng negosyo na ito mula sa ibang bansa? Anong ibig mong sabihin dyan? Mahirap bang makuha? Iyon ang sinabi ko. Ikaw.
Naiintindihan mo ba ang negosyo? Oo, hindi. Pero alam ko na ang Silver Peak ay namumuhunan sa mga totoong kumpanya. Hindi pa umaandar ang kumpanya mo. Paano kung... paano kung ang sinasabi ko, okay? Paano kung ikaw pala ay isang manloloko? Sa oras na iyon, hindi ba malulugi ang lupon? Di ba? Anong kalokohan yan? Umupo ka na. Totoo ang sinasabi ko. Bakit matatakot? Hindi ka natatakot? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nasisira si Miss Sinclair, di ba? Bata, nababaliw ka na. Paano mo nasabing manloloko si Miss York? Ano? Hindi ba sapat ang mga buto na ibinato sa iyo ng dating asawa ko? Kailangan mo na ng bagong may-ari? Hinihingi mo lang yan. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ang tapang mong sabihin yan. Tama na. Tigilan niyo na ang away. Ikaw naman. May punto pa ba ngayon? Sumusuko ka na? Iba yan sa dati mo, Miss Sinclair. Mr. Monroe, parang iilan lang sa atin ang humihingi ng pondo. Maaari mo nang gawin ang desisyon ngayon. Bakit hindi tumatayo si Sabina? Paano ko ba? Mamumuhunan sa kanyang kumpanya. Naatrasan? Kung wala nang ibang pitch, di. Kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Ako, si Sabina Sinclair. Kumakatawan ako para sa Sinclair Corp. Ako, si Sabina Sinclair. Kinakatawan ko ang Sinclair Corp. Sige, Miss Sinclair. Binigyan ko si Dr. Young ng aking salita. Kaya kailangan kong tuparin ito. Mr. Monroe, hindi kailangang mag-pitch ng mga Sinclair. Lahat ay may karapatang gawin iyon. Kung gusto ni Miss Sinclair, papayagan ko. Mr. Monroe, baka hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Sinclair. Nahaharap sila sa isang hindi pa naganap na krisis at ang kanilang pananalapi ay nasa malubhang problema. Kinansela nila ang isang kasunduan at sinira ang kanilang salita. Sila ba? Talagang karapat-dapat na pag-investan? At sa pagkakaalam ko, si Sabina ay hindi na CEO ng Sinclair Corp, kaya sino siya upang magsalita para sa kumpanya? Tama ba ako? Lahat? Totoo iyan. Eksakto. Tama si Mr. Howell. Ang Silver Peak ay karaniwang namumuhunan lamang sa mga natatanging kumpanya. Sinclair Corp ay nasa bingit na ng pagbagsak. Walang paraan na ang Silver Peak ay kukuha ng ganoong panganib. Tama ba? Sa tingin ko, may punto si Mr. Howell. Mr. Howell, pakisipan ito ng mabuti. Tingnan natin kung paano ka makakakuha ng pondo. Hindi ko ka man lang hahayaan na mag-pitch. Mr. Monroe, si Miss York ay maaring mag-pitch kahit bago pa maitatag ang kanyang kumpanya. Ang Sinclair Corp ay nakaugat sa Quilton sa loob ng mga dekada. Bilang bahagi ng Sinclair Corp, bakit hindi ako maaaring mag-pitch? Miss Sinclair, sige, magpatuloy ka. Ang aking kumpanya ay talagang nakaranas ng ilang problema. Iyon ay dahil kami ay tinarget ng mga York at ng kanilang mga kakampi. Ngunit kahit na ang mga Sinclair ay nakatatag na sa Quilton sa loob ng mga dekada, 3 henerasyon ng pagsisikap ay hindi basta-basta guguho. Ngayon, nag-aalok ako ng 20% ng aming kumpanya ng parmasya para sa isang 1,500 milyong pamumuhunan. Kung handa kang magtiwala at mamuhunan sa amin, naniniwala ako na sa sama-samang pagsisikap malalampasan natin ito at aangat tayo sa kadakilaan. Sabina, nababaliw ka na ba? Ha? Ang kumpanya ng parmasya sa ilalim ng Sinclair Corp ay nagkakahalaga ng magkano? Hindi man lang 2 bilyon, di ba? Pero nag-aalok ka ng 20% ng mga bahagi nito para sa isang 1,200 milyong pamumuhunan? Eksakto. Sa tingin mo ba ang iyong kumpanya ay isang uri ng premyo? Natatakot ako na ang lahat ng perang iyon ay maaaring mawala na lang ng walang bakas. Si Mr. Monroe ay isang matalinong tao. Hindi siya gagawa ng ganoong pagkakamali. Ibibigay ko ang pera sa Sinclair Corp. Sa pagsasabi mo ng ganyan, tinatawag mo akong tanga. Miss Sinclair, malamang hindi mo maintindihan ang nangyayari. Ngayong taon, ang pondo ng pamumuhunan ng Silver Peak
ay 1,300 million lamang, pero humihingi ka ng 500 million. Paano iyon naging posible? Oo, kung tatanungin mo ako, nandito lang siya para maglaro. Pierre, sa tingin ko, oras na para mag-isip ka ng paraan para bayaran kami. Nag-invest ako ng 50,100,000, kaya gusto ko lahat ibalik. Kung alam ko lang, ginawa ko sanang 1 million. Sayang na pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Sabina. Talagang iniwan niya si Mr. York para sa idiot na ito. Sa pagkakataong ito, sobrang naloko siya. Jessie, sana pinautang mo na lang ako ng 1 million na iyon. Bumili na sana ako ng Porsche ngayon. Ang pagkuha ng liban na 2 milyon ay sobrang dali lang. Tandaan mo lang kung ano ang utang mo sa akin. Kapag oras na para mag-ayos, huwag kang magpanggap na nakalimot. Nangangarap pa siya. Makikita natin kung paano siya babagsak. Manahimik, mag-break tayo ng 30 minuto. Magsasalita ako sa lahat ng shareholders sa isang conference call para ilak ang ating huling investment choice. Pierre, hindi ka talaga matututo hanggat huli na. Tingnan mo ang sitwasyon. Umaasa ka pa rin sa milagro. Sa kalahating oras, makikita natin kung sino ang iiyak. Matigas ka pa rin. Dahil sa sitwasyon, sa tingin mo may pag-asa pa ang mga Sinclair. Siyempre, ang investasyong ito mapupunta sa asawa ko. Pierre, akala ko noon tambay ka lang, pero mas mangmang ka pa sa inaakala ko. Mukhang tama ang desisyon ko. Wala kang kwentang basura. Jessie, mauunawaan mo rin na ang taong hinamak mo ay malayo na sa antas mo. Ikaw, malayo sa kanya? Pierre, akala mo ba ikaw na dahil niloko mo ang ilang matatanda? Hindi mo maituturo ang kadakilaan sa mga makitid ang pag-iisip. Ang pakikipag-usap sa mga taong ito ay ganap na pag-aaksaya ng enerhiya. Miss York, nagawa mo ang isang himala sa Eloria. Ngayong nakabalik ka na, sigurado akong malapit ka ng maging isang alamat sa mundo ng negosyo. Miss York, kung maglulunsad ka ng bagong kumpanya at kailangan ng tauhan, sana isipin mo ako. Kahit driver lang ang kailangan mo, tatanggapin ko pa rin. Kalimutan mo ang driver. Gagawin ko kahit seguridad. Basta makapagtrabaho lang ako para sa iyo. Oo, nakikita ko na. Isang bagong kumpanya, ang malapit ng bumangon sa Quilton. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakakuha ka ng bahagi ng investasyon, Miss York. Ian, nangako ka kay Dr. Yang, kaya siguraduhin mong tutuparin mo ang iyong salita. Kung wala siya, hindi natin magkakaroon ng anak na ito. At kung gusto nating ligtas na maipanganak ang sanggol na ito, kailangan pa rin natin ang tulong ni Dr. Yang. Relax. Bakit ko naman sasaktan si Dr. Yang? Sinabi niya sa akin na 3 ang dapat kong anak. 2 pa ang kailangan, kaya kailangan ko pa ang tulong niya. Sa oras na yon, kailangan mong tumulong sa akin. Okay lang sa akin iyon. Dahil nandito si Dr. Yang, kalimutan ng 6, mabibigyan pa kita ng soccer team. Sige, nakuha ko. Naniniwala ako sa iyo. Ano ba ang iniisip ni Miss Quinn? Ano ba ang iniisip ni Miss Quinn? Si Dr. Young ay napakagandang lalaki, pero hiniwalayan pa rin siya. Kung hindi siya, ang investment na ito ay mapupunta sa Quinn Corp. Alam ko, di ba? Kung nangyari iyon, ang mga Quinn baka tuluyan ng umangat. Mr. Monroe, pakisabi sa amin. Kami ng mga shareholders, sinuri namin ang lahat at tiningnan ang bawat kumpanya. Naniniwala kami, Quinn Corp, Ms. York, at Glow Pharma, lahat ay may malaking potensyal. Tapos na. Tapos na. Paano ko babayaran? Ang mahigit 40 million? Ganyang kalaking pera? Talagang sisirain ito ang aking pamilya. Pierre, magsalita ka. Hindi ka ba mahilig magyabang? Sinabi mo na siguradong makukuha ni Miss Sinclair ang investment na iyon. Pumusta ka pa nga sa kanila. Baliw ka. Bilang sekretarya niya, ang unang dapat mong malaman ay kung paano manatiling kalmado. Hindi pa lumalabas ang mga resulta. Hindi ako nagpapanik. Bakit ikaw? Ikaw. Tama na. Tumahimik ka. Salamat po. Sa 100 milyon na ito, ang Quinn Corp ay aabot sa mga bagong taas. Sa ilalim ng aking pamumuno. Jessie,
Sinabi ko sa iyo na makukuha mo ang investment. Kita mo. Tama ako, di ba? Lahat, kumalma kayo. Hindi pa ako tapos magsalita. Mr. Monroe, hindi mahalaga kung ipahayag mo ito o hindi. Alam na namin ang resulta. Talaga? Kung gayon, Mr. Howell, sabihin mo sa amin, ano ang desisyon natin? Ang kabuuang investment ay 1,300 million, kaya si Miss York ay makakakuha ng 1 million, ang mga Queen ay kukuha ng 1 million, at ang Glow Pharma ang kukuha ng natitira. Umiling ba siya? Anong ibig niyang sabihin? Una, kailangan kong itama ang isang bagay. Matapos ang conference call, ang aming board ay nagkaisang sumang-ayon na dagdagan ang investment na ito sa 500 million. Itinaas mo ito sa 500 million, kung gayon, kanino mo ibibigay ang natitirang 200 million? Kailangan mo pa bang magtanong? Siyempre, para kay Miss York. Lahat ay naniniwala na magiging maayos si Miss York. Hindi pa lalampasin ng Silver Peak ang ganitong pagkakataon. Mali. Ilalagay ko ang buong 1,500 million sa isang kumpanya lang. Isa. Pipili siya ng isa sa tatlo. Kung gayon, dapat si Frida. Hindi ko na kailangan ng ganito kalaking pera. Gusto ko lang magsimula ng kumpanya ng mga pampaganda. Kahit 100 million para sa pagsisimula ay marami na. Hindi kayang hawakan ng Glow Pharma ang ganoong kalaking pondo. Mr. Monroe, tigilan mo na ang pagpapakaba sa amin. Mangyaring ipahayag mo na. C. Pagkatapos ng aming talakayan, ang kumpanyang napagdesisyonan naming investan. Ang Sinclair Pharma. Ano? Sinclair ko? Imposible. Sandali, hindi ito maaari. Nag-i-imagine ba ako? Sumusumpa ako na narinig ko si Mr. Monroe na nagsabi na siya ay nag-i-invest sa Sinclair Corp. Narinig ko na namumuhunan siya sa Sinclair Corp din. Anong nangyayari? Bakit pinili ni Mr. Monroe ang Sinclair Corp? Walang saysayan! Hindi kay Miss York, hindi sa lumalagong Queen Corp o Glow Pharma, kundi sa humihinang Sinclair Corp. Eksakto. Mahal, oras na para sa iyong talumpati sa pagtanggap. Talumpati? Sa pagtanggap? Salamat, Mr. Monroe, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Nagpapasalamat din ako sa lupon ng Silver Peak sa pagtitiwala sa amin. Gagawin kong magandang gamit ang pera at ilalabas ang Sinclair Corp sa krisis nito. Mabuti. Miss Sinclair, dadalhin ko ang kontrata sa Sinclair Corp bukas at titingnan natin ang pagpirma. Maging handa ka. Nakuha ko. Hihintayin kita sa kumpanya bukas. Mabuti. Maupo ka. Lahat? Ang pagpupulong ngayon ay matagumpay. Salamat muli sa paglaan ng oras upang dumalo. Kung may anumang panghihinayang, maaari tayong maghanap ng pagkakataon upang magtulungan sa susunod na taon. Iyan ay mahigit 40 milyon. Nakuha namin ang perang iyon nang walang ginagawa. Hindi mo ba sinabi na kinausap ng tatay mo si Mr. Monroe na ang pamilya ko ay makakakuha ng 100 milyon na pamumuhunan? Ano ang nangyaring mali? Mr. Monroe, sandali lang. May problema ba? Mr. Monroe, nakausap ka na ng tatay ko dati. Sabi niya, tutustusan mo raw ang Queens. Bakit biglang nagbago? Diyos ko, Mr. Howell, huwag mo akong akusahan. Ang sinasabi mo ay paninira sa Silver Peak. Masama rin ito sa pangalan ng pamilya mo. Bukod pa roon, ang lahat ng ating mga pamumuhunan ay kailangan aprubahan ng lahat ng shareholders. Wala akong paraan para mangako sa tatay mo. Mr. Monroe, hindi ko pa rin maintindihan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Sinclair Corp, ang 1,500 million ay hindi makakalutas ng anuman. Pati na rin, lahat ng kumpanya sa Quilton ay tapos na ang pakikipagsosyo sa Sinclair Corp. Sa puntong ito, kung mamumuhunan ka sa kanila, hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Oh? Miss York, sinasabi mo bang sinisira ko ang sarili ko? Alam kong laban ang pamilya mo sa mga Sinclairs. Pero naniniwala pa rin ako sa potensyal nila. Ang desisyong ito ay ginawa ng board ng sama-sama. Wala nang bawian. Ang anumang karagdagang debate ay walang kabuluhan. Miss Linden, nabilang mo na ba lahat? Oras na para mangolekta ng pera.
Si, Mr. Howell, Miss York, salamat sa inyong suporta. Mangyaring magbayad na. Yan ay 10 million. Kung malaman ng pamilya ko ito, hindi ko alam kung gaano katagal akong mapaparusahan. Sabina, hindi ko inaasahan na may mga ganito kang pakulo. Nagawa mo talagang ipa-invest pa si Mr. Monroe. Nagtataka ako kung paano mo ginawa. Miss York, huwag kang mag-alala kung paano ginawa ng asawa ko. Magbayad ka muna. Bilang isang York, hindi mo naman ako tatakbuhan, di ba? Niloloko ka. Pero pera ang inaalala mo? Ada York. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Hindi mo ba talaga alam ang ibig kong sabihin? Linawin mo. Bakit si Sabina ang nanalo ng 500 million na investment? Dahil lang maganda siya. Naloko niya ang maraming lalaki at binigyan nila siya ng pera ng walang pag-aatubili. Ikaw, paninirang puri iyan. Narinig ko na iba ka raw. Nagsimula ka ng kumpanya ng kosmetiko. Mag-isa sa Eloria. At kumita ka ng 0 million sa wala pang isang taon. Ano ang mahirap doon? Ginawa ko lang iyon para masaya sa Eloria. Ngayong nasa Quilton na ako, balak ko nang magpakaseryoso. Magpakaseryoso? Sa tingin ko hindi posible iyon. Anong ibig mong sabihin yan? Talaga bang hindi mo alam ang ibig kong sabihin? Kadiri. Pwede mong lunurin ang sarili mo sa pabango at mabaho ka pa rin. Magpatingin ka sa doktor kung ayaw mong mamatay ng maaga ang mga pangarap mo. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Ikaw ang may problema sa utak. Bella, kunin mo ang bayad. eto. Mga kalahok, pumila ng maayos. Ipagpatuloy ang magandang tradisyon, isa-isa lang. Huwag sumingit sa pila. Mr. Howell, pwede kang sumingit sa pila? Kung tutuusin, ikaw ang nagpasimula ng napakagandang kaganapang ito. Pakiusap. Pagbabayarin kita ng doble. Si, hihintayin kita. Sino susunod? Tuloy-tuloy lang. Tapusin na natin ito at umuwi na para maghapunan. Uy, Yale, ikaw naman ang magbayad ng 100,000. Pierre, tama na. Pera lang ba ang mahalaga sa'yo? 40 milyon ang inilabas mo at gusto mo pa rin kunin ang pera ni Yale. Sumali ka sa laro, ibig sabihing susunod ka sa mga patakaran. Ang taong nagsisisi, hindi magtatagal sa Quilton. Tama na. Kahit hiwalay na tayo, hindi mo kailangang saktan ako kapag nasa baba ko. Oh, ex-Mrs. Young, doon ka nagkakamali. Si Pierre ay kumikita lang ng panggatas. Ang hindi pagbabayad niyan ay hindi batas. Eksaktong-eksakto. Tama? Jessie, siya dapat ang magbabayad. Mr. Howell, ipinangako mo kay Jessie na secured na ang investment. At ngayon, ano ang dapat niyang gawin? Kung hindi ka gaanong sigurado, hindi sana ako sumali. Kaya ikaw ang magbabayad ng 100,000. Kasalanan ko na ngayon. Hintayin mo lang maging opisyal kami ni Jessie. Pababayarin kita, sige. Ako na ang sasagot. Eto. Uy, Salamat. Yan na lahat. Kabuuang 48.2 million. Kailangan ko ng 100 million at kalahati na ang nakover niya. Miss Quinn, ang kumpanya ninyo ay nangangailangan ng 100 million, di ba? Sa kasamaang palad. Kung hindi ka lang nakipaghiwalay kay Pierre, may-ari ka na sana ng 50 million. Sana ay may-ari ka na ng 50 million. Kahit na may pera si Pierre ngayon, hindi nito binabago ang katotohanang talunan pa rin siya. Ang perang biglaan ay hindi tumatagal. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa siya ng isa pang swerte? Jessie.
Dahan-dahan lang. Jesse, tingnan mo. Sina Ginoo at Ginang Monroe iyan. Jesse, si G. Monroe ay namuhunan sa atin dati dahil nakita niya ang ating potensyal. Paano kung ikaw ang makiusap sa kanya? Maaaring handa siya na ipagpatuloy ang pagtustos sa atin dahil sa iyo. Tama siya. Dapat kong subukan. Kung hindi, dahil sa pag-alis ng pondo, baka hindi tayo makalampas ng 3 buwan. Monroe. Monroe. Gay and G. Quinn, may iba pa ba? G. Monroe. Naiintindihan ko na natalo tayo sa bid. Pero narinig ko na ikaw at ang asawa mo minsan ay pumipili ng mga kumpanya para sa mga espesyal na investments. Oh, pero lahat ng ganoong investments ay pinagpapasyahan ng asawa ko. Kaya nga, Mulu, gusto kong ipakilala muli. Ging, Quinn, Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Ang dati naming investments ay dahil lang sa respeto kay Ji Young. Ngayong hiwalay na kayo, ang pag-alis ay hindi maiiwasan. Ano? Dahil sa respeto sa talunan na yan, Genj, Quinn, hindi mo naman talaga iniisip na ikaw lang ang nagdala ng Quinn Corp sa ganito kalayo, di ba? Ayokong magsabi ng kahit ano, pero dapat mong malaman na kung wala si Mr. Young, Nilan o ako ay hindi magkakaroon ng kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kung wala siya, ang iyong kumpanya ay hindi magiging tulad ng dati. Naisip mo na ba kung bakit bumaliktad ang kapalaran ng Quinn Corp at bakit lagi kang may kakayahang malutas agad ang mga problema? Hindi mo nga? At hindi mo. Namamalayan kung ano ang nawala sa iyo. Lan, tara na. Well, iyon ay dahil may kakayahan si Jesse. Isang katawa-tawang bagay. Nasabihin. ang taong iniwan ko ay talagang kilala ang isang taong kasing galing ni Mr. Monroe. Simula nang sumali si Kier sa pamilya, lahat ng ginawa namin ay naging maayos. Nang walang sagabal. Jesse, nakuha mo ba talaga ang investment? Alam ko noon pa man na kaya ng anak ko ang lahat. Isang maliit at hindi gaanong kilalang kumpanya ay naging medyo tanyag sa loob lang ng 3 taon. Kaya bang? Si Pierre talaga ang nagtiyak ng tagumpay nito sa lahat ng oras. Huwag mag-alala. Baka bumuti na ang mga bagay bukas. Akala ko inaalo lang niya ako. Pero totoo ngang kinabukasan. Nagsimulang bumuti ang mga problemang iyon. Palagi kong inakala na swerte lang ako. Ngayon napagtanto ko na hindi ito nagkataon. Malamang na si Pierre ang naghahanda ng daan para sa akin sa lahat ng oras. Anong klaseng lalaki ang pinalampas ko? Mahal, ngayon ang araw na babawiin mo ang Sinclair Corp. Handa ka na ba? Oh. Tara na, tara na. Anong problema? Mahal, mauna ka na. Kailangan kong gumamit ng banyo, saka kita sasalihan. Sige. Sabina, alas 9 na ng umaga. Nasaan si Mr. Monroe? At ang kontrata? Tiyak na darating siya. Baka naipit siya sa traffic. Talaga? Sa tingin ko, dapat mong ihinto ang paggawa ng mga dahilan para maantala. Ang oras ng lahat ay mahalaga at maraming usaping pangkumpanya ang kailangang asikasuhin. Hindi tayo maaaring maghintay para sa isang pamumuhunan na hindi totoo. Tama. Kahit gusto mong maantala, gaano ka katagal, ang board ang magpapasya ngayong umaga, kahit ano paman. Ano ang silbi ng paggawa nito? Mr. Sinclair Sr., magsalita ka. Ang tinatawag na Silver Peak Investment ay isang biro lamang. Oo, magsalita ka. Wala nang silbi ang maghintay pa.
Si Mr. Sinclair ay gumawa ng mahusay na trabaho sa nakaraang 15 araw. Lahat ay maayos. Ginoo, oras na para magdesisyon. Sabina, tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Ang sitwasyong ito ay wala ng pag-asa. Eden, basta, bitawan mo na at humingi ka ng tawad kay Mr. Sinclair Sr. Siguro, 10 minuto pa lang. Kung hindi pa rin dumating si Mr. Monroe, tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Hindi ba sinabi ko walang saysay ang pagpapahaba nito? Ano? Umaasa isang himala? Sabina, kung talagang nakuha mo ang investment, kung gayon ay may numero ka ni Mr. Monroe, bakit hindi mo pa tinatawagan siya? Tatawagan ko siya ngayon din. hindi na kailangan. Nandito ako. Ginoong Monroe, Ginoong Sinclair Sr., dumating ako sa kahilingan ni Binibining Sinclair upang pag-usapan ang mga usapin sa pamumuhunan at pirmahan ng kontrata sa inyong kumpanya. Sana hindi ako naging abala. wala pong problema. Matagal na naming hinihintay ang inyong pagdating. Ginoong Monroe, hindi namin lubos na maipahayag kung gaano kami pinarangalan na narito kayo. Binibining Sinclair, pasensya na. Naabutan ako ng kaunting pagkaantala. Sa pintuan at ilang minuto akong nahuli. Patawarin mo ako. Ayos lang. Ginoong Monroe, tama ang oras ninyo. Umupo po kayo. Naniniwala akong ipinaalam na sa inyo ni Binibining Sinclair. Narito ako para sa isang pamumuhunan. Sa inyong kumpanya, sino ang namamahala? Magsimula na tayo. G. Monroe. Ako ang acting CEO ng Sinclair Corp. Maaari mong talakayin ang kontrata sa akin. Ikaw ay ang CEO? Oo, ang pangalan ko ay Damon Sinclair. Ako ang acting CEO. Mukhang ang iyong kumpanya walang intensyon na makipagtulungan sa Silver Peak. Kung ganoon, walang saysay na pag-usapan pa ang investment na ito. Aatras ako. Okay, Monroe. Huwag kang magalit. Ako ay personal na makikipagnegosasyon at pipirma sa kontrata. Hindi na kailangan. Nagplano lang ako na mamuhunan dahil sa respeto kay Miss Sinclair. Ngunit ang iyong pamamahala ay tila medyo magulo. Kailangan ko mag-isip muli. Okay, Monroe. Pakiusap sabihin sa amin kung saan kami nagkulang. Bibigyan ka namin ng tamang paliwanag. Yan ang pagkakamali ko. Si Sabina ay palaging ang CEO ng Sinclair Corp at siya ay pansamantalang sinuspindi lang dahil sa isang maliit na pagkakamali. Pero ngayon, na nakuha na niya ang tiwala ninyo at ng Silver Peak, ibinabalik ko siya. Mabuti. Sabi na, maaari mong umupo rito. Ginoo, hindi ba labag sa patakaran na ibalik siya? Bago pa matapos ang lahat? Ano? Maglakas loob kang turuan ako tungkol sa mga patakaran? Narito si Mr. Monroe. Ano pa ang hindi ayos? Nangako si Sabina na magdala ng ay ng 100 million, pero alam ng lahat, ang Silver Peak ay nag-invest lang ng 1,300 million ngayong taon. Ano? Ang aking antas ng pamumuhunan ay napapailalim sa iyong mga limitasyon? Pero, Walang pero. Pumunta ako sa Sinclair Corp ngayong pagkakataon may 1,100 million na pondo. Huwag na nating pag-usapan ito.
Sabina, ay naibalik bilang CEO. Ang pansamantalang posisyon ni Damon bilang CEO ay sinuspinde hanggang sa susunod na abiso. Mr. Monroe, mayroon bang anumang mga kondisyon para sa iyong pamumuhunan? Bago natin pag-usapan ang kooperasyon, mayroon akong isang personal na tanong. Sana masagot mo ito. Siya? Si Mr. Young at ikaw ay kasal, tama ba? Kaya siya ay opisyal na. Bahagi ng Sinclair Corp. Anong posisyon ang hawak niya? Ngayon? Anong posisyon ang maaari niyang magkaroon? Wala siyang kundi isang tamad, palaasa na talunan. Tinawag mo ba si Mr. Young na talunan? Hindi ko naman sasabihing talo siya. Marunong naman siyang magtayo ng maliit na scam booth para lokohin ang mga matatanda. Pero sa totoo lang, wala nang maraming utu-uto. Ngayon, Ako ang tinutukoy mong utu-uto. Kung wala ang talo na binanggit mo, wala akong magiging tagapagmana. Hindi mo nakikita ang kadakilaan. Hey, Monroe, pakisabi ang mga kondisyon mo. Base sa alam namin, ang Sinclair Pharma ay may kabuuang investment na 1.8 billion. Ang net value ng merkado ay hindi hihigit sa 2 billion. Kung maglalagay tayo ng 1,500 milyon, iyon ay 20% na bahagi. Ibig mong sabihin, gusto mong humawak ng 20% na bahagi? Hindi. 15% lang ang gusto namin. Kahit 20% ay makikinabang kami. Pero kusang binaba ni G. Monroe ang alok. Malinaw, taos-puso siya at magalang. Ian. Medyo hindi ka makatarungan. Pierre, nawala ka ba? Siya ang chairman ng Silver Peak. Alam ko. Siya si Ian. Ikaw. Pierre, mag-ingat ka. Ito si Mr. Monroe. Huwag kang bastos. Mr. Young, nagtataka ako. Bakit wala ka sa pulong na ito? Mr. Young, ikaw? Mr. Monroe, taide halika na. Wala lang siya, hindi sikat, hindi kailangan. Ang ganyang paggalang, Mr. Monroe? Ang investment namin sa Sinclair Corp ay dahil kay Mr. Young. Kung wala siya, hindi ako nandito. Pero hindi siya shareholder o kahit empleyado. Wala siyang karapatang dumalo sa pulong na ito. Sa tingin ko ay malinaw na ang sinabi ko. Mr. Sinclair Sr., pwede bang umupo si Mr. Young? Pierre, umupo ka. Damon, umalis ka. Bakit ako dapat umalis? Gusto kong umupo sa tabi ng asawa ko. Hindi ba sapat na dahilan iyon? Alam mo ba kung para saan ang upuang ito? Hindi mo. Pwedeng umupo rito. Ano ang espesyal dito? May mga spike ba dito? Natatakot ka bang masaktan ako? Ang upuang ito ay para sa mga nangungunang ehekutibo. Ako ang acting CEO. Ang kontratang ito ay napakahalaga. Hindi ko basta-basta maibibigay ang upuang ito sa isang tagalabas na katulad mo. Nag-iisip ka ng sobra. Mahalaga ang kontrata, pero hindi mahalaga kung narito ka o hindi. Hindi ka na, CEO. Lan, wala kang pakialam kung ang isang acting CEO na aalis na. Manatili o hindi, tama? Siyempre hindi. Kung ang mga Sinclair, hayaan ang isang taong malapit ng palitan na sumali sa pulong, ito ay magpapakita ng kawalan ng sinseridad. Damon, ibigay mo sa kanya ang iyong upuan. Dahil hindi ka na ang acting CEO at ang kontratang ito ay may kinalaman sa mga top-level na lihim, isang taong walang kaugnayan tulad mo
ay hindi dapat narito. Mangyaring umalis. Umalis ka. Bahagi ako ng Sinclair Corp at dating acting CEO. Sino ka ba para? Palayasin ako? Wala ka kundi isang freeloader sumasakay sa pangalan ni Sabina? Anong tapang mong paalisin ako? Pierre, ano ang balak mo? Mukhang, ang ilan sa pamilya Sinclair ay walang tamang asal. Nag-aalala ako tungkol sa kooperasyong ito. Damon, umalis ka. Oo, Damon. Dapat kang umalis. Umalis. Huwag makialam sa pagpirma ng kontrata. Maaaring mapahamak ang kumpanya dahil sa iyo. Hindi ka na CEO o miyembro ng board. Dapat kang lumabas. Bakit lahat nakatayo? Umupo. Wala talagang modo si Pierre. Hindi siya dapat. Umupo bago sa amin. Mr. Young, base sa sinabi mo lang, may pagtutol ka ba sa ratio ng ating share? Sa tingin ko, hindi ka patas. Pierre, hindi tama iyon. Si Mr. Monroe ay kusang nagbawas ng kanyang shares. Dapat tayong masiyahan. Hayaan na lang. Sundin ang kanyang mungkahi. Makatuwiran lang na kumuha ng 15% ang Silver Peak. Talaga? Hindi ako sangayon. Huwag kang gumawa ng gulo. Ito ay nakakaapekto sa kinabukasan ng ating kumpanya. Ingatan mo ang iyong sinasabi. Mahal, magtiwala ka sa Sinclair Corp at sa sarili mo. Naniniwala ako na ang Sinclair Pharma ay malapit ng manguna sa Quilton at maging pinakamalaki sa Nenton. At maging pinakamalaki sa Nenton. Pierre, dapat tayong maging praktikal. Huwag kang maglabas ng mga ganyang pantasya sa pulong. Oo, tumahimik ka. Si Sabina ang CEO. Sino ka para makialam? Manahimik ka. Sa totoo lang, sa tingin ko, may punto si Mr. Young. Mr. Young, tingnan mo, iyan ang kontrata. Sabihin mo sa amin kung may kailangang ayusin. Hindi na ako mag-aabala. Basahin niyan. Hindi ko rin maiintindihan. Sabina, ang magsuri niyan. Mr. Monroe, ako'y titingnan. Miss Sinclair, maglaan ka ng oras. Kung may mukhang mali, aayusin natin. Para mapirmahan natin ngayon. Ginoong Monroe, sinuri ko ang lahat ng mga sugnay. Halata ang sinseridad mula sa inyong panig. Kung itutuloy natin ito, ang aming kumpanya ay nakakakuha ng isang magandang kasunduan. Ginoo, lahat? Walang problema, maaari na tayong pumirma. Ginoong Monroe, nagpapasalamat kami sa Silver Peak sa pagtitiwala sa amin at nagpapasalamat din kami sa iyo sa pagbibigay ng napakalaking konsesyon sa ngalan ng lahat ng aming mga may-ari ng bahagi. Inihahandog ko ang aming pasasalamat sa Silver Peak at sa iyo. Walang anuman. Ang negosyo ay gumagana kapag parehong panig ay nakikinabang. Kung ikaw at si G. Sinclair Sr. ay sumang-ayon, pumirma na tayo. Sandali lang. Lion, may nakalimutan ka ba? Mr. Monroe? Dapat kang magpakita ng kaunting pananaw sa pulong mamaya. Tama, oo. Ang ratio ng bahagi. Talagang kailangang ayusin. Hindi naman masama ang memorya mo. Sinabi mong hindi ka marunong sa negosyo. Tama ba? Itigil na natin ang usapang ito, okay? Paumanhin, Ms. Sinclair. Hindi ko lubusang isinaalang-alang ang potensyal ng paglago ng iyong kumpanya. Ang lahat ng iba pang mga tuntunin ay mananatiling pareho.
at ang aming mga bahagi ay maaaring bawasan sa 10%. 10%? Mr. Monroe, biruan mo ba ako? Hindi, 10% lang, Miss Sinclair. Ano sa tingin mo? Lan, hindi ka pa rin nag-iisip ng sapat na malaki. Pierre, paano mo nasabi kay Mr. Monroe iyan? Wala kang kwenta, nabubuhay sa pera ng babae. Paano mo natawag na makitid ang pag-iisip si Mr. Monroe? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng vision? Kawawa ka naman. Binaba ko na ang bahagi sa 10%. Bakit hindi pa rin kontento si Mr. Young? Mr. Young, magkano ba sa tingin mo ang dapat makuha ng Silver Peak? $500. Huwag kang magsalita ng walang isip. Ano? Pierre, hindi ka shareholder o executive. Anong karapatan mo na makipag-ayos kay Mr. Monroe? Kaya mo bang harapin ang resulta kung masaktan mo siya? Pierre, may hangganan ang biro. Mr. Monroe ay mapagpatawad, pero hindi ibig sabihin nun na pwede kang magpakawala. Pierre, napayagan kang dumalo sa pulong na ito ay isang pambihira na. Alamin mo ang iyong lugar at huwag magsalita ng kalokohan dito. Eksakto. Kaya mo bang pangasiwaan ang responsibilidad kung mabibigo ang pamumuhunan? Seryoso ka ba? Hindi ka maaaring magsalita ng ganyan. Sundin natin ang mungkahi ni Mr. Young. Silver Peak. Kukuha ng 1%. Sa tingin ko, makatarungan iyon. Mr. Monroe, Tumahimik ka. Napag-isipan ko na ito. Ano? Talaga namang pumayag siya at sinabing makatarungan ng mungkahi. Si Mr. Monroe ba ay laging ganito ka maingat at makatuwiran? talagang marunong kayo, Mr. Monroe? Sigurado ako, hindi mo pagsisihan ang desisyon ngayon. Mula ngayon, gagabayan ni Mr. Monroe ang Silver Peak sa paggamit ng Sinclair Pharma upang makamit ang isang bagong antas ng tagumpay. G. Monroe, pinipirma ko na ngayon. See ya. Mahal, dahil sobrang suportado ni Lan, dapat kang mag-focus sa pagpapalawak ng kumpanya at gawin itong nangungunang negosyong parmaseutiko ng Nenton. Iyan lang ang paraan upang masuklian ang kanyang pagsisikap ngayon. Akala ng mga tao, gwapo lang siyang tambay na umaasa sa mga babae at ang kanyang mga salita ay madalas nakakabahala. Gayunpaman, palagi niyang nagagawa ang bagay na akala ng walang magagawa. Mahal, huwag mo akong tingnan na parang bayani. Alam kong magaling ako. Natural akong negosyador. Pero si Lan, pangunahing naniwala sa potensyal ng Sinclair Corp. Kaya niya tayo sinusuportahan. Pierre, sabihin mo sa akin, sino ka? Ako? Ako ang asawa mo. Baliw na babae. Totoo. Hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang asawa ko at lagi nang ganoon.